Engineer, inalok niyo bang maging state witness Congressman, inalok niyo ba si Engineer na maging state witness, Engineer Calalo? Yes, as I stated in my statement just now, and as I can also confirm now, I proposed to Engineer Calalo when we crossed paths in the office of the provincial prosecutor earlier that he turn state witness and help us uncover corruption in the DPW. Engineer, statement lang po. Engineer. Excuse lang po ha. Later na lang ba? Later na interview ha. Later na. Wala na abante, tama na yan. Okay na yan. Salamat po. Ngayong araw, Tuesday, August 26, nagsampa po ako ng kaso laban kay District Engineer Calalo para sa direct bribery, corruption of public officials, paglabag sa anti-graft and corrupt practices, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Hindi lang po ito tungkol sa mahigit 3 million pesos na suhol, kung hindi tungkol sa umaabot na mahigit 300 million pesos kada taon na SOP o Standard Operating Procedure o kickbacks mula sa mga proyekto ng DPWH na nakalaan umano para sa congressman ng unang distrito ng Batangas taon-taon. Ayon sa aking sworn statement, sinabi sa akin ni DE na gusto ng mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas na makipag-meet sa akin at kaya daw nila akong bigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas o 180 million hanggang 360 million pesos. Ang paliwanag sa akin ni DE, natutuwa daw ang mga kontraktor sa mga programa ko para sa edukasyon. Kaya gustong-gusto nilang magpadala daw sa akin ng suporta. May isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng inisyal na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera na dala ni DE. Ipinaliwanag sa akin ni DE ang sistema sa pa-award ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. Ayon sa aking sworn statement, hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Pinipili lang daw ng congressman ang kontraktor na nagbibigay ng SOP. Pinangalanan din ni DE sa akin ang mga pinakamalalaking mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas, kung sino ang mga taong nagpasok at pumipili sa kanila para manalo sa bidding noong panahon ng dating congressman. Kung nag-agree ako kay DE, ngayong linggo ay iminit na sana namin ang mga kontraktor at makakapagbigay na po sila ng milyon-milyong pisong DPWH kickbacks mula sa 2025 projects na na-award na sa kanila. Sa loob ng 3 taon, aabot po siguro sa mahigit 1 billion pesos ang DPWH project kickbacks na nakalaan para sa congressman ng unang distrito ng Batangas. Kaya po, binabanggit na merong ibang mga tao
na mas may kasalanan kaysa sa mga district engineer. Naniniwala rin po ako na ang taong nakakaalam tungkol sa mga mas malaking di umano'y korupsyon sa mga proyekto ng DPWH ay walang iba kundi ang ating district engineer. Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating district engineer, Abelardo Calalo, at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness para sama-sama nating mapanagot ang mga taong talagang nakinabang sa sistema ng korupsyon sa mga DPWH projects. Dahil kailanman ay hindi ako tatanggap ng kickbacks, wala akong pag-aatubili na ipaglaban na ang lahat ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas ay dapat gawin ng tama. Kaugnay nito, ipagpapatuloy natin ang pagpapa-audit sa lahat ng DPWH projects sa unang distrito sa abot ng ating makakaya, hindi lamang sa mga flood control projects, at isusulong natin ang pagsasaayos ng mga mali at depektibong gawa ng walang dagdag na gastos sa gobyerno. Sir, have you talked to Engineer Calalo regarding your alok na maging state witness? Nabanggit ko po ito kanina nung kami po ay nagsalubong sa Office of the Provincial Prosecutor. Ano pong response po niya? Tahimik si DE ngayon dahil baka medyo marami po kasi syempre mga nangyayari at kailangan po sigurong konsultasyon pa. Hindi siya sumagot. Sir, binanggit po ninyo may mga binabanggit sa mga kontraktor na nagbibigay ng SOP at you at liberty to name names kung sino-sino yun. Unang-una po, tungkol kay DE Calalo, naaawa po ako sa kanya dahil alam naman po natin na ang kalakaran na ito ay hindi lamang sa unang distrito ng Batangas. Baka kabisado nyo po ang ibang mga distrito ng ating bansa na may ganitong mga kalakaran din. Nagkataon lang po na siya ang district engineer sa unang distrito at ang congressman ng unang distrito ay hindi tumatanggap ng SOP. At ngayon, sinasabi na may security risk dahil may malaking halaga na sa tingin ko pwedeng singilin sa mga kontraktor na gumawa ng mga substandard projects dahil nagbayad ang DPWH para sa, sabihin po natin yung in-inspect natin kahapon na flood control project sa Balayan na 15 meters na sheet pile ayon sa program of works ng DPWH na sa ating inspection ay halos 4 meters po lamang. Kaya, syempre, medyo sensitibong bagay na pangalanan ngayon ang mga kontraktor na ito at ang pinaka nakakaalam tungkol sa paano pinipili at paano dinadaya ang mga proyekto at mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas ay walang iba kung hindi ang district engineer. At yan ay isang dahilan na pinapanukala ko po na siya ay maging state witness at sana magbigyan ng ating gobyerno ng protection ang ating mga state witness dahil to come out and speak openly about claims that can be made of these magnitudes on wealthy and powerful people can put the life of DPWH employee at risk. Pero nasa DPWH naman po ang impormasyon ng mga listahan ng mga kontraktor na gumagawa ng mga proyekto sa bawat distrito. At mababanggit ko din po na hindi naman po sa sino ang nagbigay ng SOP. Dahil ang perception, hindi ko po ito ma-prove scientifically, pero ang perception po ay widespread
ang kalakaran ng SOP. Ang sinabi po sa akin ay halos lahat ng mga contractors ay nagbibigay ng SOP. Kaya siguro ang ating mga journalists ay pwede lang mag-research sino ang mga contractor. Sir, May deferred po ba sa inyo? Kung inspection nyo na substandard, may legal action ba kayong gagawin? Ang DPWH ang dapat maningil sa mga kontraktor dahil pag may pinagawa ka na 15 meters at ang i-deliver ay 4 meters, dapat pong ibuo yung 15 meters. Sir, wala At kung ang isang engineer ay magsasign ng acceptance of work na 15 meters, ang actually 4 meters, yung liability also is on the engineer. Sir, ang dadalo kayo sa TRICOM, Ng inyong investigasyon, pwede nyo rin bang maipatawag as a resource person yung pinalitan po ninyong congressman, sir? Nasa chair ng mga committee ng Kongreso po ang pagtawag ng mga resource persons. sir, Sa inyo may death threat po magsisimula ba? na yung TRICOM na sa on infrastructure. Are you willing to reveal yung experience ninyo dito sa district ninyo to help the investigation? Of course, but I would say that this should not really come as a surprise that there is SOP in DPWH projects. I'm just stating it publicly now, but I think all of the reporters who are with us here have also heard the incidents of this elsewhere. And I hope that with the pronouncements of President BBM, there will be a marked decrease in corruption in DPWH projects. Pero ang personal kong pananaw ay dapat hindi lang puro investigasyon ang ating ginagawa. Ngayon, meron ng arrest. Pero kahit na, hindi naman yan magsusolusyon sa kasulukuyang 880 billion pesos proposed budget ng DPWH sa 2026. Dapat hindi lang tayo talk, dapat tayo mag-walk the talk. At kung napatunayan na widespread ang korupsyon sa DPWH, ang tanong bakit naman natin bibigyan ng 880 billion pesos pa ang ahensya at ang management na nag-oversee sa korupsyon na ito. Engineer, inalok niyo bang maging state witness si Congressman, inalok niyo ba si engineer na maging state witness, Engineer Calalo? Yes, as I stated in my statement just now, and as I can also confirm now, I proposed to Engineer Calalo when we crossed paths in the office of the provincial prosecutor earlier that he turn state witness and help us uncover corruption in the DPWH system. Ano pong tugon niya? Sa ngayon po, siguro medyo overwhelmed lang si engineer sa maraming mga nangyayari kaya pinagdadasal ko na lang po na hindi man siya pa nakakapagsalita, magre-reflect po siya na sana ito po ay magiging isang public service din niya.